Amen. So handa na po ba tayo makinig ngayong hapon? Amen, amen. So, kung mapapansin po natin, nung mga nakaraang linggo, ay tayo ay pumupunta doon sa mga paksa tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Di po ba? Kung matatanda ninyo nung una, yung the power of the spoken word, and then nung 2 weeks ago, si Pastor Josel na may sinabi sa atin, di ba, yung harnessing the Word of God. So, meron din siyang sinabi sa atin doon na by harnessing the power of the Word of God, we have the power to reflect heaven on earth. Yan. Then, nung isang linggo, napakinggan naman natin, sino po nandito nung isang linggo? Amen. So ako, wala po ako. Wala kami ng isang linggo. But napakinggan ko po sa YouTube yung mensahe na napakinggan natin tungkol sa kasaganaan, dahilan ng kasaganaan. Di po ba? Yung prosperity with a purpose. Yan. So gusto ko pong mag-build up doon sa katotohanan nito na binibigay sa atin ng Panginoon para sa ating buhay. So habang patuloy nating ginagamit, sabi nga tatanggalugin ko yung sinabi ni Pastor Josel, habang patuloy nating ginagamit ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mahayag ang pag-ibig ng Diyos dito sa lupa. Sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, kung ito ay buong pusong tatanggapin natin at isa sa buhay, tiyak mababago ang ating pag-iisip at ang ating pag-uugali. Hindi lamang ito, kundi pati ang pamumuhay natin mababago. Hindi lamang po yung ating thinking, yung ating buhay, kundi yung ating kinalalagyan. Magkakaroon din ng epekto. Kaya nga po ang dalangin namin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kakayahang baguhin ang ating kalagayan ngayon sa sitwasyong ito. Anumang sitwasyon meron tayo, ang salita ng Diyos kayang baguhin yan. Kung atin talagang isa sa puso at isa sa buhay ang mga katuroang ito. Hindi nga lang nandito, kundi nandito. At dahil nandito sa puso, pinapamuhay natin. Makikita ng ating mga kapitbahay, wow, iba na ngayon si Gam. Iba na ngayon si Robert. So, nais ng Ama, ng ating Ama, na ang buhay natin ay maging salamin ng katotohanan ng kalangitan. Ulitin ko, ang nais ng ating Ama ay ang buhay natin ay maging salamin ng mga katotohanan, mga realities ng heaven. Kaya nga po, ito ay in a way, review din. Ito ang dahilan kung bakit ang turo sa atin ng ating Panginoon sa panalangin, di po ba? Ang sabi sa atin, kung kayo'y mananalangin, ganito ang ipanalangin ninyo, di ba? Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mangyari ang nais mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, gaya ng kanyang kalooban sa langit. Paano natin magagawa na makapamuhay na sabay dito sa mundo, na nakalulugod dito sa mundo, at gayon at the same time, ginagantimpalaan tayo ng langit? Paano? Englishin ko na, medyo mahirap i-Tagalog eh. What kind of life are we going to live so that earth celebrates it and heaven rewards it? Paano natin magagawa na ang buhay natin dito sa lupa ay nakakalugod sa mga kasama natin? At hindi lamang yun, ginagantimpalaan tayo ng kalangitan. Gusto niyo po ba yun? Amen, amen. Pwede po ito.
ang magkaroon ng mapagbigay na pamumuhay. Kung ang ating buhay ay magiging mapagbigay tayo, ang mundo ay pasasalamatan tayo at higit sa lahat, ang langit ay gagantimpalaan tayo. Ang isang katangian ng Diyos ay isang pagiging mapagbigay. Amen po ba doon? Makikita po natin ito sa creation, sa likha, kanyang nilikha. Sabi sa atin sa Genesis chapter 1:27, binigay niya kay Adan ang isang hardin. Sabi sa 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magparami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ang ating Ama ay mapagbigay. In fact, kung mapapansin po natin dito, ang sabi niya, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Hindi po siya maramot na i-share ang power. Ang tawag ko dito ay power sharing. God is willing to share His power sa kanyang mga nilalang. Hindi po siya yung, hindi, akin lang to. Hindi po siya maramot. So, our God is a giving God. Hindi lamang po yun. Makita natin dito sa Genesis chapter 2, verse 20, binigay niya si Eva kay Adan. Oh, wow. Yung mga naghahanap ng Eva, patuloy po kayong magtiwala sa Panginoon. Ang sabi sa Genesis 2:18, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. O yan, di ba? Ang ating Diyos ay Diyos na mapagbigay. Parang ibang version. Anyway. Ang Diyos ay mapagbigay. At higit sa lahat, makikita natin ito, yung binasa kanina, John chapter 3, verse 16. He gave His only begotten Son so that we can have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sabi nga, di ba, kung ikaw ay marami nito, medyo, sige, bibigay ko sa iyo. Marami pa naman ako niyan eh. Pero hindi po ganon ang ating Diyos. Ang ating Ama ay handang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi siya maramot. Kung siya'y mapagbigay at kung siya'y magbigay, ito ay palaging labis. So, gusto ko lang pong i-establish ito na ang ating Ama ay Ama na mapagbigay. Paano siya magbigay? Ang sabi sa atin sa Efeso 3:20. Yan, Efeso 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang Diyos po natin kung magbigay, labis-labis. Hindi niya tinatasahan. Wala siyang, sobra ka na, kota na yan, ganyan ka na lang. Hindi po. Ang ating Ama, kung siya'y magbigay, palaging labis sa ating inaasahan. Huwag po nating limitahan ang pagtanggap natin sa Diyos dahil
as far as God is concerned, ang kanyang pagbibigay, walang tasa, walang limit. Okay. So, dahil po dyan, sa mga katotohanan yan, meron lamang akong 3 punto na gustong ibahagi ngayong hapon. Una, ang pagiging mapagbigay ay minana na natin sa ating Ama. Dahil tayo ay nilalang ayon sa kanyang wangis, image and likeness, ang sabi nga nung Genesis, di ba, nung nilalang ng Diyos si Adan, hiningahan niya ng kanyang breath of life. Tayo ay hiningahan ng buhay ng Diyos. Meron tayong DNA ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, kaya't lahat ng pamana niya ay pawang mabubuti. Lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa Diyos. Walang galing sa Diyos na pangit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maganda ka sa mata ng Diyos. Guwapo ka sa mata ng Diyos. Walang nilalang ang Diyos na pangit. Lahat ay mabuti. So, dahil ang Diyos ay mabuti, meron tayong DNA ng ating Ama. At isa sa DNA na yan ay ang pagiging mapagbigay. Pangalawa, dahil minana, ang pagiging mapagbigay ay nasa sa akin din. Ibig sabihin, natural sa kanyang mga nilalang ang magbigay. Dahil may minana tayo, kinakailangang angkinin natin ito. Merong mga spiritual blessings na ipinapamana ang ating Ama sa atin. Kaya nga po, nabanggit din ng mga nakakaraang linggo, lahat ng bagay na kailangan natin, ibinigay na sa atin ng Diyos. Kung hindi pa natin nararanasan ang mga mabubuting bagay na ito, kinakailangan magkaroon tayo ng understanding na kinakailangan kong magpunla, kinakailangan kong mag-cultivate, kinakailangan kong umani ng mga salita ng Diyos. Dahil minana, kinakailangan angkinin natin ito. Sayang ang mana kung hindi aangkinin. Di po ba? May pinamana na sa atin. Kung alam natin ito, aangkinin mo na ba ito? Kasi binigay na sa iyo, pinamana na sa iyo. Sayang kung hindi mo aangkinin. Napakalaki ng pagbabayad na ginawa ni Jesus upang tayo ay makatanggap ng manang ito. Huwag po natin itong sayangin. Maaring tanong mo, Pastor, kung nasa akin na ang katangian ng pagiging mapagbigay, bakit hindi ko ata nararamdaman? Medyo parang kulang. Ito po ang example ko sa inyo. Kung ikaw ay magkakape at taglagay ka ng asukal, pag ininom mo, matabang pa rin. Bakit? Hindi mo kinanaw. Tama si Pastor Josel. Pag ang asukal inilagay mo sa kape, hindi mo kinanaw, kinanaw, hinalo. Tagalog yun, di ba? Sa amin, kinanaw kasi din, di ba? Matabang pa rin. Ang tanong, hinalo mo ba? Haluin mo para tumingkad ang lasa. Haluin mo kaya, ang sabi nga, di ba? Ang sabi sa atin sa English, stir up the gift. Nasa iyo na yan. Haluin mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, haluin mo kaya. Yan. Pastor, paano ko hahaluin? Alam ko, kutsara lang ang panghalo, di ba? Ano po ang panghalo ko? Ang salita ng Diyos, ang mabisang panghalo.
upang tumingkad ang kaharian at katangian ng Ama sa buhay natin. Okay, sabi natin, di ba, nung mga nakakaraang linggo, ang kahalagahan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Paano mo gagamiting panghalo ang salita ng Diyos? Yan. Una, gamitin mo itong sandigan ng buhay mo. Hindi yung nakikita mo na, ang pera ko ngayon, kulang pa doon sa aking panggastos. I say to you, sabi ko sa iyo, ideklara mo, ang Panginoon, ang aking pastol, at ang kanyang pangako, hindi niya ako pagkukulangin. Continue declaring the Word of God. Sabihin mo, naku po, ang sakit ng aking balakang. Ideklara mo, Panginoon, sa iyong mga latay, ako'y pinagaling mo na. Magaling na ako sa sakit na ito. Sabihin mo, nararamdaman ko pa rin. Continue declaring the Word of God. At sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos, pagpatuloy mong dinideklara, ito ay kumikilos sa larangan ng espiritual. Bukas makalawa, hindi mo namamalayan, wala na yung sakit. Bakit kamo? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabihin mo, sabihin ng mga wala nang pag-asa sa Pilipinas. Hindi po. Maganda ang plano ng Diyos sa bayang Pilipinas. Walang nilalang ang Diyos na hindi maganda. Kaya nga po, patuloy po tayong manampalataya na maganda ang plano ng Diyos sa ating bansa. Anong salita ang iyong ipanghahalo? Kaya nga, kung ikaw ay marami mga tanim sa puso mo, pag ikaw ay piniga ng inyong sitwasyon, anong lalabas sa iyo? Huwag naman sana, patay kang bata ka. Huwag naman po sana, naway ang lumalabas sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Habang hinahalo natin ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang buhay natin ay tumitingkad, naaayon sa nais ng Diyos para sa lupa. Habang patuloy tayong nagbubukas ng ating palad, nakikita ng ating Ama na sa pamamagitan natin na pagpapala ang sanlibutan. Sa tingin nyo, pag nakikita ng inyong Ama na nagagamit ninyo yung binibigay niya sa iyo, bibigyan pa kayo. Patuloy po kayong bibigyan ng ating Ama dahil nakikita niya, ginagamit po natin yung binibigay niya sa atin. Pangatlo, ang isang buhay na mapagbigay ay kalugod-lugod sa Ama at nagiging daluyan ng kanyang higit na pagpapala pa. Sabihin mo, Pastor, paano naman? Wala akong perang maibigay. Paano na? Hindi na malulugod ang Diyos sa akin. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ang pagbibigay, hindi lamang sa larangan ng pera. Meron tayong mga talentong ibinigay ang Diyos sa atin. Gamitin po natin ito para sa Kanya. Lahat tayo, binigyan tayo ng 24 oras dito. Saan mo ginugugol yung 24 oras na bigay sa inyo? Naalala ko po nung kami ay bagong dating dito sa New Life, 17 years ago, kami ay nasa gitna ng kakulangan. Nagsara yung aming negosyo, tad-tad kami ng utang. Pero dahil nais namin talagang makapagbigay, alam namin wala kami maibibigay. Pero sabi namin, Panginoon, yung oras namin, ibibigay namin sa inyo. Kaya nga, nagdesisyon kami na bawat pagkakataon na open ang New Life, nandito kami. Ma-attend kami ng mga prayer meeting. Kala namin prayer meeting, yung pala stop prayer. Sabi ni Pastor Joey, talagang napaka-active kayo. Pastor, ito lang po ang aming hindi namin alam, stop prayer pala yun. So nagdesisyon kami na ibigay ang aming oras at talento sa New Life. Hindi namin nayaang mahadlangan kami
ng aming sitwasyon upang tumigil sa pagbibigay. Miski nga yung panggasolina at pangtol, minsan, Lord, alam po niyo yung sasakyan ko noon, bago kami umalis sa bahay, inuutusan ko, sasakyan, dadalhin mo ako sa new life, hindi mo ako ibibitin. Ang gasolina, tatagal yan dahil ako ay maglilingkod sa hari ng mga hari. At purihin ang Panginoon, hindi kami nakaranas na tumirik sa expressway. Ang Diyos ay tapat. Ano man ang ibigay natin sa Kanya, siya ay palaging sumusukli ng higit sa ating inaasahan. Naging daluyan ng pagpapala ng Ama. Hindi namin alam kung paano, pero habang patuloy kaming nagbibigay ng oras at talento at kaunting pera din, lahat ng aming pangangailangan natutugunan. Meron nga pong pagkakataon noon, nagkaroon tayo ng yung building fund. So sabi ni Pastor Joey, I encourage every one of you na mag-sow sa building fund. And sabi namin, sacrificial, Lord, ikaw ang nagbibigay ng binhi sa sower. And purihin ang Panginoon, binigyan kami ng pang-sow. At salamat sa Panginoon, dahil ang kanyang salita ay tapat, nakapagbigay kami doon sa building fund. Alam po ninyo ang balik sa amin, yung aming bahay na malapit ng ma-foreclose ay nabayaran na namin. Purihin ang Panginoon dahil tapat ang Diyos. Anuman ang ating iasik, sigurado tayo ay aani. Bilang isang natural na ama, di ba natutuwa tayo kapag nakita natin yung mga anak natin na nabubuhay ayon sa mga katangian natin, di ba? Yung nakita mo na yung ginagawa ng anak mo, yung ginagawa mo, ginagaya ka, di ba? So nung ako ay nasa Bible school noon sa Dumata, isang araw sinama ko yung aking pamilya. Nung break time, kumakain kami doon sa kantin, hindi ko nakita, napansin pala ng isang anak ko na yung isang kaklase ko, ang kinain lang skyflakes at tubig. So, nabagbagan kanyang, ba't iyak ako? Nabagbagan kanyang damdamin. So, ang ginawa niya, yung savings niya, binigay niya doon. Thank you. Hallelujah. Tuntua ako kasi nakita ko yung bunga. So nakita ko, hindi naman malaki yung savings. Pero ang sabi niya, Tay, bigay mo dun sa kaklase mo. Kasi nakita niya, skyflakes at tubig lang ang kinakain. So, nakita niya maybe sa lifestyle namin, kaya naman din niya ito. Pinatingkad niya, hinalo niya dahil alam niya kung paano talaga magbigay ng may katuwaan. At ito ay nagbigay ng labis na kaluguran sa akin. Kalugod-lugod, lalo na sa ating Ama. Hindi tayo nagbibigay para magkaroon ng pagpapala. Tayo, unang-una, ay pinagpala na ng ating Panginoon. Kung kayo ay merong feeling, pakiramdam, hallelujah, yes, totoo po. Kung kayo ay may pakiramdam na parang kulang, balikan po nyo yung relasyon ninyo sa inyong Ama. Ama, binigay mo na lahat sa akin. Pinagpala mo na ako. Gusto kong maranasan ito. Bakit parang may kulang? Sigurado, meron siyang sasabihin sa inyo. Meron siyang ibibigay na instruction. Ito gawin mo, ito gawin mo. Just be willing to hear and listen. Hindi tayo nagbibigay para magkaroon. Tayo ay meron na, kaya tayo ay nakapagbibigay. Hindi kaya ng ating Ama sa langit na pumikit at tumalikod sa bawat pagkakaloob na ginagawa ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay tapat. Pinagpapala niya ang umaasa sa Kanya na nagbibigay ng taos-puso, bukal sa loob na may kasiyahan. Yan po ang ating Ama. Ang Ama
natin sa langit ay palaging handang tumulong sa atin. Nais niyang danasin natin ang lahat ng pagpapala na kanyang inilaan para sa atin. Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang pusong mapagbigay ay tiyak na mabisang daluyan ng pagpapala ng ating Ama. Ang pusong mapagbigay, sigurado, magiging daluyan ng mas higit pang magpapala ng ating Ama. Ang sabi nga sa Pilipos 4:17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Hindi po kami nagtuturo dito ng generosity, ng prosperity para sa amin. Hindi po ang nais namin, dahil ito ang nais ng ating Ama, ay kayo ay pagpalain pa ng lubos at higit. Nais namin na kayo ay makaranas ng langit sa buhay ninyo dito sa lupa. Naalala ko po noong 2019, nagkaroon tayo dito ng family summit. Natatandaan po ba ninyo yun? So, ang tema, ang pamagat ng family summit na yun ay Bringing Heaven to Our Homes. Bringing Heaven to Our Homes. Ito po ay hindi lang basta pamagat, isang cute na title. Ito talaga ang kalooban ng ating Ama sa atin. Bawat tahanan ay maging salamin ng langit dito sa lupa. Dahil tayo ay nilalang at tayo ay nagmana na ng katangian ng ating Diyos Ama, likas sa atin na tayo ay mapagbigay. Ang buhay na mapagbigay ay isang paglalarawan ng kabutihan ng ating Ama dito sa mundong ibabaw. Ang ating buhay na mapagbigay ay isang larawan ng langit dito sa lupa. Kaya nating ipakita sa mundo kung ano ang meron sa langit sa pamamagitan ng isang buhay na mapagbigay. Habang tayo ay walang sawang nagbibigay, tiyak na tiyak din naman na dadaloy ang pagpapala sa buhay natin. Ang sabi nga sa atin sa Pilipos, Kabanata 2, Talata 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Yun po ang gusto kong bigyan diin. Ang ating Panginoong Kristo, hindi niya inalintana na parang, Diyos ako bakit ako magpapakumbaba? Bakit ako magbibigay? Diyos ako, dapat ako paglingkuran. Hindi po ganon ang ating Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan, palaging ang requirement, paglingkuran mo ko, sambahin mo ko, ang ating Ama, ang ating Diyos, katulad ng ating Panginoong Kristo, ay hindi isang Diyos na humihingi ng ating samba. Siya ay willing ibigay anuman ang nasa sa Kanya. Willing siyang i-share lahat ng biyaya at pagpapala niya sa atin. Gusto niyo po bang tumanggap ng biyaya at pagpapala ng ating Ama?
Ang sabi po, tayo ay patuloy na maging daluyan ng kanyang pagpapala. Meron tayo pwedeng ibigay, hindi lamang pera. Maaring ito ay oras, maaring ito ay talento. So, paano nga natin magagawa na makapamuhay na sabay na nakalulugod sa mundo at gayon din naman ginagantimpalaan ng kalangitan? Balikan natin yung tanong kanina. Paano natin magagawa na makapamuhay na nakalulugod sa mundo at the same time ginagantimpalaan ng kalangitan? Ang aking paanyaya sa ating lahat ay ito. Lahat tayo dito may puso na mapagbigay. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Minana mo ito. Haluin mo ng salita ng Diyos. Magbigay ng natural, hindi pilit. Ipahayag mo ang kaharian ng Diyos at tiyak na mabubuhay ka sa kanyang mga pagpapala. Hindi po ito sikreto. Ito ay tinuturo sa atin upang tayo ay maging pagpapala at pagpalain din naman ng ating Ama. Ito po ay nagsisimula sa isang personal na relasyon. Hindi ka makakapagbigay ng bukas sa puso mo kung yung puso ay palaging sarili ang iniisip. Ang aming admonition po sa ating lahat, si Jesus ang paghariin mo sa buhay mo. Pag si Jesus ang naghari sa puso mo, tiyak wala kang ipagkakait. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, kaya mong bitawan dahil hindi ikaw ang may-ari. Ang hari ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po ngayong hapon, sinasabi ko sa ating lahat, napakahalaga na meron tayong personal. Hindi lang basta kilala natin si Jesus. Si Jesus, wala namang hindi nakakakilala kay Jesus eh. Ang tanong, meron ka bang personal na relasyon? Anong ibig sabihin ng personal na relasyon? Nakakausap mo siya. Meron kayong ugnayan sa isa't isa. Paano po magkakaroon ng ugnayan? Kilalanin mo na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan. At siya'y nabuhay na maguli upang maranasan mo ang langit dito sa lupa. Tayo po'y mananalangin. Aanyayahan ko lahat ay tumungo at ating ipikit ang mata. Kung meron po sa atin dito na wala pang personal na kaugnayan sa ating Panginoong Kristo, ito po ang aking admonition sa atin. Gawin po ninyong personal, gawin po ninyong totoo sa buhay ninyo itong mga bibigkasin nating panalangin. At tayong lahat dito, I encourage every one of you, manalangin din po tayo bilang encouragement sa mga kasama natin, sa ating mga kapatiran. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagbabayad sa lahat ng aking kasalanan. Salamat na ikaw ay namatay para sa akin. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa puso ko. Mangyari ang iyong kalooban para sa akin, tulad ng iyong kalooban sa langit. Salamat, Jesus, sa biyayang ibinibigay mo sa akin. Tulungan mo po ako na maisabuhay ang katotohanang ikaw ang aking Diyos. Salamat po. At kung kayo sumasang-ayon, sabihin po nating Amen
Amen. Amen. So, ito pong simpleng panalangin, simple. Pero kung ito po'y ginawa ninyong taos sa inyong puso, ang sabi ng Biblia, ang langit ay nagdidiwang. Meron ka ng bagong buhay mula sa Panginoon. Kung kayo po ay first time yung ginawa ito, we want to journey with you sa inyong bagong buhay. Nandito po kami upang bigyan kayo ng mga dagdag pang kaalaman sa panibagong buhay na ito. Kasi nga, ano yan, ang tawag ay na born again. Pinanganak na muli. Hindi naman pwedeng pinanganak na muli tapos sanggol pa rin, di po ba? Kinakailangang lumago, lumaki. That's why nandito po kami upang maging gabay, tulong sa inyo sa bagong buhay na inyong tinanggap ngayon. So, meron po tayong next steps, launch. Pwede nyo po sabihin na ginawa ko yung panalangin ngayon, ano ang next step? So, we are more than willing to share with you your next step. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa hapon na ito, sa inyong biyaya sa amin. Maraming salamat sa inyong plano na kami ay maging daluyan ng pagpapala mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Dalangin ko, O Diyos, ang inyong mga anak ngayong hapon na sa kanilang pagtanggap, tulungan mo po sila na haluin ang inyong salita sa kanilang buhay upang ito ay magkaroon ng epekto. Hindi lamang sa aming buhay, kundi sa mga kapaligiran namin. Makita ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng aming buhay. Mataas ka sa aming kalagitnaan, O Jesus, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Pagpalain mo ang bawat isa ngayon, alang-alang kay Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.